mic. Vlogger po, biyahe ni Benji TV. So, ang tanong ko, balik po tayo doon sa kay BP Sara. So, anong tingin mo, sir? Dahil marami tayong nakikita sa social media, ano ba itong move ni BP Sara na masyadong maaga daw yung pag-declare niya ng pagtakbo. So, anong natatanaw mo dito? Ito ba mas maganda sa kanyang kanyang dikayan tumakbo ng pagka-presidente itong mga ganyang pagdeklara? Ako personally po gusto ko yun dahil ngayon naging malinaw kung sino ang sa'yo, sino ang akin. Diba? Parang puno, kinalog mo, niyugyug mo, nilalog mo, Hello. Yeah. Parang puno na kinalog niyugyug mo, naglabasan yung mga unggoy. So makikita natin ngayon sino unggoy ang lalabas. Number one, maganda po yun. Luminaw. Pangalawa, magkakaroon tayo ng mahabang panahon para to regroup ourselves. Hindi lamang po yung mga maka-Duterte. Ang pinag-uusapan na po natin dito yung buong bansa. Yung mga hindi lamang politika, pero yung, sige, hindi ka maka-Duterte, hindi ka maka-Marcos, pero maka-Pilipino ka. Ito pag-usapan, pasama-samahan natin, sino ba pinakamagaling na pinuno at ano bang reforma ang ating ipapasok. So we will have time. Kahit 2 years is short, pero it's enough time for us to regroup and organize. Meron pong negative factors din dahil ngayon, di ba, alam natin na iipitin siya sa impeachment. Di ba, ngayon, lalabas talaga ang pera ng gobyerno na para ipamigay sa mga congressman at senador. Ang mga allocable lalabas na naman para i-impeach si Sara Malamang. Sari-sari na pong mga batikos ang inaasahan natin mangyayari. Ayun naman po ang negative po doon. But then, I know that the truth will bear her out. I know na kahit matuloy ang impeachment, na palagi ko ba itutuloy niya, she will be able to defend herself and clarify yung mga 125 million pesos confidential funds na pinipilit sa kanya. Alam niyo kung bakit hindi po ako naniniwala dun sa mga batikos at bakit palagi ko maraming Pilipino hindi naniniwala dun sa batikos sila ng issue ng korupsyon kay BP Sara sa 125 million. Number one, ginawin ko I am for investigation. Imbestigahan nyo. Gawin natin publiko. Gusto namin marinig. Alamin natin ang totoo. Kasi, bakit yung 125 million ni Sara iniimbestigahan ninyo? Pero yung 1.5 trillion ng Kongreso, hindi din naman iniimbestigahan. Tapos yung 13 billion pesos na confidential funds ni BBM, hindi nyo rin iniimbestigahan. So kung gusto talaga natin malaman kung sino dapat pagkatiwalaan ng tao at sino naging corrupt, imbestigahan natin lahat yan. 125 ni Sara, 1 trillion, 1.5 trillion ng Kongreso, 13 billion o 13.5 billion pesos na nagastos na ng Pangulong Marcos sa kanyang confidential funds. Kasi this year, ang confidential funds niya, 4.5 billion pesos. O kung totoo ang investigation, ba't di niya imbestigahan lang? Bakit si Sara lang? Number one. Number two, sinasabi nila na winaldas si Sara yung confidential funds. Galing din kay kay President Marcos yun eh. Siya rin na nagbigay nun eh. Para saan? Saan daw ginastos si Sara? Kaya nga maganda po sa akin, hindi kasi maganda na ako nagsasabi. Mas maganda ang magsabi nito, COA, di ba? Tingnan natin sa Senate Blue Ribbon Committee, mga expert na lawyers, expert na accountants, expert na fraud analyst. Ako, I would suggest yung just for fairness that President Marcos and Vice President Sara
volunteer themselves doon sa Senate Blue Ribbon Committee para magpa-imbestiga and to bear everything that is being accused against them, open to public scrutiny with experts helping the senators. Yung mga senador na identified sa mga political parties, whether you're pro-BBM or pro-Sara, inhibit na muna kayo and let the allow the expert lawyers, accountants, and fraud analysts to examine the records and post questions and give the reports at pasagot natin lahat sa kanila para marinig natin from both of them kung ano ang totoo. Yun po ang aking question. Pero personal opinion, yung sinabi ko kanina, kaya hindi ako naniniwala. Dahil alam natin na sinabi na naman ni Sara noon na nung nasa DepEd siya rin ang chairman ng NTF Cup. At ang iniimbestigahan nila doon sa DepEd ay yung mga komunista na nag-ooperate sa loob ng eskwelahan na nire-recruit yung ating mga kabataan, ginagawang komunista, dinadala sa bundok, binibigyan ng baril, inilalaban sa ating mga sundalo. Yun ang kanyang iniimbestigahan. Yun ang alam ko. Pero huwag akong paniwalaan nyo. Pa-imbestigahan natin. Okay, open. So, meron pa itong federalismo. So, napakaganda sa probinsya, mga kagaya namin taga-probinsya. So, ang tanong ko, pwede ba ito mangyari kung hindi maamindahan yung ating konstitusyon? Or kaya naman daw hindi basta-basta naamindahan dahil malaking pundo pa ang kakailanganin at panahon. Okay. Pag si Sara ang nanalo, mangyayari to. Talagang kailangan, mababago. Palagay ko, may tutulak natin pagbabago sa Constitution. Revision talaga. Hindi lamang amenda, pero revision. Yung sa gastos po, palagay ko, is more of an excuse. Dahil mas malaking gastos po sa Pilipino yung napupunta sa korupsyon kaysa kung gagastusin natin na mag-revise tayo ng ating saligang batas. So I think if Sara wins, we will be able to push these reforms badly needed for government. That's why tayo narito ngayon dahil ito po ang gagawin natin ay iipunin natin ang lahat ng mga nationalist Filipinos, hindi lamang yung maka Duterte. Pero kahit na maka Marcos ka, kahit na maka Aquino ka, kahit na makakakaliwa ka, ang pagsamasamahan natin, pwede ba iayos muna natin yung ating sistema, baguhin natin ang saling batas, so that we will all have an equal share of power. Kasi sa isang parliamentary form of government, wala nang mag-aaway eh. Dahil nakaupo tayo lahat doon, nandun yung liberal, nandun yung Duterte, nandun yung Marcos, nandun yung kaliwa, nandun yung kanan, nandun yung gitna. Lahat tayo nag-uusap-usap doon. So, hindi kagaya ngayon na Marcos ang nakaupo, lahat ng kalaban niya, dudurugin niya. So, gulo. Pag nag-federal naman po tayo, yung kapangyarihan at pera na hawak ng Presidente at Congress, mababawasan. Malilimitahan ang kanilang kapangyarihan, mababawasan lang ang pera. So yung ninanakaw sa atin, hindi man mawala, pero mababawasan din. Okay, gusto ko lang Ay, isa na lang sir, ay general. Bago yan, dagdagan ko lang yung unang tanong ko, yung tungkol sa pag-announce ni Bibi Sara as presidential candidate sa 2020. Sa akin naman, ang pananaw ko dito is very timely. Kumbaga, eksakto. Bakit? Bukod sa para makita ng mamamayan na mayroong tunay na leader na tumitindig. Alam naman natin na maraming mga nangyayari ngayon, mga rallies. Kami po, madalas sa EDSA, madalas may mga caravan na huling activity namin yung caravan, no? Motorcade, papunta sa Kongreso noong January 31. And very successful to. Tinulungan pa nga kami ng mga pulis na inaano kami, nagpo-course kami sa tuloy-tuloy kami. And marami pang mangyayari ganito.
dahil sa pagka-announce niya, nakita ngayon itong mga against sa corruption, mga grupo, mga movement, na merong leader na kasama nila lumalaban sa corruption. And also timely rin in the sense na yung alam naman natin sa politics, yung pagganyan-ganyan. No? Dahil nakita nila, uy, si tatakbo na pala talaga. Kumbaga, define na nila at dito, yung mga dito na tayo. Actually, sa botohan ng I think may impact ito sa botohan ng Kongreso. Kung matutuloy ba o hindi. Kasi alam naman natin ng mga politiko, laging kumikiling yan kung saan sa pananaw nila. No? It may or may not happen, no? But sa tingin ko, makaka-influensya ito. Including sa upper house, sa Senate. So, maganda in the sense na nakita ng lahat na merong itindig despite yung mga nangyayari. Huwag natin i-compare yung nangyayari kay former Vice President Binay. Too early, dinimolish siya. Actually, nung hindi pa nga siya nag-a-announce, dinidemolish na si BP. So, magkaiba. So, walang masasabi na, lalo, sisirain ka. Sinisira na nga siya. From the very start, kahit wala pang So, mas maganda, in-announce na niya, sige, sirain niya ng sirain. At ako naman, tama yung sinabi ni Greco kanina, na lahat imbestigahan. Yung sinasabi nila, bakit December, and I've been in government service for 42 years. Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng ahensya ng gobyerno, pagdating ng Disyembre, nagkukumahog yan. Paano natin ito i-liquidate? Paano natin ito i-obligate? Kaya yung Office of the President, nung hindi nila ma-liquidate yung bilyon-bilyon, nagbigay ng kapranggot 125 million, yung pala entrapment, no? Yung pala may intention. So, hindi maganda, no? Pero sinasabi ko, sa lahat ng institusyon, no, sa gobyerno, kalakaran yan, nagkukumahog yan, how to liquidate, how to obligate. Ini-prepare nila yung papeles. Walang violation doon dahil talaga namang ginagawa yon ng lahat. Hindi corruption yun. Dumaan sa tunay na papel and the COA itself declared na walang anomalya. Yun lang. Thank you. O meron na